Yan, ang pogi mo, ang ganda mo naman. Yan, kamustahin mo naman siya. Kamusta ang umaga mo? Kamusta ang gising mo? Yan, sige po tayo po yung makakaupo na. Ayun, praise God. So salamat sa Panginoon dahil muli mga gamit po tayo ng Lord. Amen. So bago yan, gusto nating i-acknowledge yung presence ng ating pastor, si Pastor Kurt po, si Pastor Kurt, yung mayor. Palakpakan ng Panginoon sa buhay ko. Ayun, praise God. Nakakaba. Ayan, so nasa month pa rin po tayo ng October po, no? So, rooted and built up in Christ, living with unwavering faith, yung tema po natin ngayon. So, naniniwala ko na marami na po tayo napakinggan. Tama po ba yun? Marami tayong narinig about sa mga previous sa mga preacher po natin. Amen? Amen po ba? May natutunan na po ba tayo about sa tema natin? Amen. Sabi mo sa akin, may natutunan ka na ba? Ay, parang malungkot ka ngayon. Malungkot ka ba? Sabi ng Bible, in the presence of God, there is fullness of joy. Sa presensya ng Panginoon, merong kagalakan, merong kasiyahan. Tingnan mo yung katabi mo kung masaya ba yan. Masaya ka ba? Tanungin mo nga siya kung masaya ka. Masaya ba tayong lahat na nasa presence tayo ng Lord? Amen. So, magsimula na tayo sa ating pag-uusapan. So, rooted and built up in Christ, living with unwavering faith. So, pag sinabing rooted, talagang maugat. Amen, maugat. Pag sinabing maugat, fear. Okay? At yung unwavering faith natin. Pag sinabing unwavering, yung hindi siya nagwe-wave. Okay? Kumbaga, hindi siya nasi-shake, immovable siya, unshakable siya. Amen. So, gayon ang ibig sabihin ng unwavering. So, alam niyo po ba na merong two primary function ng roots. Yan, nag-research po ako about sa roots at may nakalap akong information na ang dalawang primary ng roots is yung una, yung to take in water and nutrients for the growth. So, ang roots pala, ang primary na na tungkulin or function, okay, na ginagawa sa isang puno is ito yung nagtitake ng nutrients and water para masustain yung puno. Naunawaan po ba natin yan? So, kapag wala palang ugat, hindi mag-grow yung puno. Hindi siya magbubunga. Hindi siya lalago. Okay, hindi siya mapapakinabangan ng mga tao. Kaya pala yung puno, meron siyang ugat. Yun pala yung primary purpose ng puno. Yun ang ugat pala, ng ugat. Yung mag-intake siya. Ibig sabihin, yung ugat pala, ito yung kumukuha ng mga tubig. Diba? Kaya nga po dati dinidiligan. Yung mga sino dito, nagtanim ng pandemic, yung mga plantito, plantita. Meron po ba tayong mga tanim sa bahay natin? Amen? Amen po ba? So yung pangalawa na primary function ng roots is to help the plant to stay in one place. Okay? Ang pangalawang primary function ng root is to help the plant to stay in one place. So, ibig sabihin pala, ganun yung function ng isang roots. Para hindi siya mawala. Pero merong mga puno na mabilis mabunot. Kumbaga, kahit ano mo lang ng kamay, mabubunot na. Tama po ba? Katulad na lang ng ano pa mga puno na mabilis mabunot? Yung mga gulay. Tama po ba? Mabilis yan, malunggay. Diba yung malunggay, hindi matibay yung ugat niya. Pwede mo siyang bunutin, tama po ba? Yung mga, doon sa amin, maraming malunggay doon sa amin kasi gulayan yun eh. Yung ugat namin eh. Yun. Ate, taniman talaga po ng gulay dati.
Kasi kaya po tinawag na gulayan yun. Kasi noon, ano yun, palayan yun. Maraming gulay doon. Ngayon, ano na, puro bahay na. Maraming gulay doon. So, every time na yung mga kapitbahay namin na magugulay sila, punta lang sila doon sa sa Ambassador. Kung sa likod ng Ambassador, kukuha sila ng na pechay, ng malunggay, na walang bayad yun. Kasi sa ano yun eh. Yung iba naman, ang ginagawa nila, binibenta nila. So yun, may mga gulay na may mga puno na hindi mabilis mabunot. Kasi bakit? Hindi malalim yung ugat. Amen po ba? At alam niyo po ba yung roots can be strong enough to break rocks. Naniniwala po ba tayo doon? Yung roots, sapat na siya para durugin yung mga bato. Naniniwala po ba tayo doon? Alam niyo po may puno po doon kila Pastor Chris. Yung tabi po ng bahay nila. Yung puno na yon, yung dati, wala pang crack yung puno. So ngayon, yung semento pala. Yung semento pala yung semento. So ngayon, yung habang nag-grow yung ugat, lumalaki yung puno, ang nangyayari, nawawasak yung semento nung ugat. So ibig sabihin pala ganun. Ganun ang nangyayari kapag tayo nag-grow. Tayo sa spiritual life natin, kapag tayo lumago tayo sa pagsunod natin sa Panginoon, nag-grow tayo sa faith natin kay Lord, amen. Yung mga yung mga rock sa buhay natin, amen. Yung mga wall sa buhay natin na nagpapahirap sa atin. So kapag pala tayo, lumago tayo sa Panginoon, nag-grow tayo, nag-ugat tayo sa Diyos, yung mga dati nating buhay, amen, yung mga dati natin na ginagawa, may iwan pala po natin yon. Amen. Amen po ba yon? So meron different kind of fruits. Yan. So nag-search ako ulit, yan, may nakalap ako. Different kinds of fruits. So kasi pinag-uusapan natin ngayong month, di ba? Yung ayan, wait lang po. Di ba kung ano tawag dyan? Mangrove. Ayan, mangrove yan. Yan, so meron tayong tatlong different kind of roots. So yung unang roots, ito yung aerial roots. Sabi nga pala, aerial roots. So yung aerial roots, sabi dito, this kind of roots are not very effective at absorbing moisture or supporting the tree against the wind. Okay? Ulitin mo lang, aerial roots. These kind of roots are not very effective at absorbing moisture or supporting the trees against the wind. So ito yung mga roots na nasa labas. Okay? Nasa labas yung ugat po niya. Pakita nga po natin po yung picture. Hindi po yan. Ayan. Ayan. So ayan yung tinatawag na aerial roots. Na yung ugat niya, nakikita natin visible. Yung ugat niya nasa taas. Okay? At sabi dito, this kind of roots are not effective at absorbing moisture. So kapag pala yung ugat ng yan, hindi siya effective na mag-absorb ng mga nutrients. Kasi ang ugat pala, nalaman ko, habang binabasa ko yung article na yun about sa agriculture, ang ugat pala, siya yung sabi nga doon, yung primary function niya is yung kumukuha siya ng nutrients doon sa soil. Kasi sa soil, meron doon mga minerals. Ano tayo ngayon? Dahil sa science yun, may mga po doon, may mga minerals na kung saan makukuha ng ugat yung nutrients, yung moisture, in order sa puno na mag-grow. Kaya pala may mga puno na hindi masyadong lumalago. Kasi bakit? Hindi masyadong lumalalim yung ugat niya. Naunawaan po ba natin yun? May nakakita na ba kayo ng gano'n? Amen. Yung puno na yung mga branch niya hindi lumalaki, hindi tumitibay, kaya hindi pwedeng akyatan ng mga tao, hindi pwedeng tambayan, hindi pwedeng gawa ng duyan. Amen. Kasi hindi matibay yung mga sanga-sanga po niya. Amen po ba? So ayun pala yung aerial roots. Okay? At sabi ito, hindi daw to effective sa pag-support sa mga wind. Okay, kasi mabilis siyang matatangay. Mabilis siyang tutumba. Mabilis siyang masisigita. Kasi bakit? Yung ugat nga po niya ay hindi
hindi nakabaon sa lupa. At ganoon, at alam niyo po, may halintulad po ito sa atin. Marami sa atin ng mga Christian, mga Kristiyano, amen. Pero yung ugat, parang aerial roots. Amen. Na talagang kahit hindi matampuin pa rin. Amen. Kumbaga, kapag nag-aaway-away, ayan, na pinipili natin na lumayo, umalis sa Panginoon. Amen po ba? Amen. So, itong roots na ito, mabilis itong mabunot, mabilis itong mawala. Amen. Naunawaan po ba natin? Number 2 roots, yung surface root. Yan. Surface root. Sabihin po natin, surface root. Ano naman to? Next, pakita nga po. Ayan. Ito naman yung roots na nasa taas naman. Yung nakalutang tama, kita-kita. Pero ito nakabaon siya ng sa soil. Amen po ba? Sabi dito, ayon sa research, sometimes roots become visible due to erosion of the soil. Surface oil. So, ayan. So, kaya pala nagiging visible yung roots niya dahil sa mga erosion sa pagguho, okay, ng mga lupa. At itong yung ugat niya, hindi ganon na-establish na talagang nagkukuha ng foundation doon sa soil. Kasi merong part ng puno na yan na yung ugat niya nasa ibabaw. Nakakita na po ba kayo ng ganyan? Na ganyan na puno? Amen. Baka maaari sa paligid natin makakita kayo ng ganyan. So, surface root pala tawag doon sa root na yun. So ito, few feet deep yung yung roots niya. Hindi talaga ganoon kalalim. Katibay yung ugat. Okay, kasi kapag dumating yung mga bagyo, yung mga storm, lalo na kapag signal number 5, yung signal number 4, di ba, matibay na yan. Yung malalakas na bagyo na yan, malalakas na hangin, tama po ba? So kahit yung mga buildings, pwede niyang ma-shake, madurog. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin? Natututunan po ba tayo ngayong oras na ito? Amen. Amen. Number 3 na root. Yan, number 3 na root. Ito yung top roots. Yan, top roots. Sabihin nga natin, top roots. So ano tong top roots? Pakita nga po ating QA. Ayan yung top roots. Ito naman yung puno na wala kang nakikitang ugat sa sa surface niya, sa soil. Talaga kasi bakit? Yung ugat po niya yung lahat ng ugat niya nasa ilalim talaga ng soil. At ito yung puno na pinaka-matibay. Yung top root. Kasi yung puno po niya nag-spread out po yung ugat pala, yung ugat po niya nag-spread out po yun. At meron siyang ugat na tumutubo ng horizontal na tubo na talagang sobrang tibay. Kahit na ilang mga bagyo ang dumaan, ilang mga storm ang dumaan, mananatili po siyang nakatayo. Okay, ayun po yung mga roots. Yan, parang mas kasi laki ng puno din. Sabi dito, some trees can grow a taproot. A taproot is a large and extend deep into the earth all the way to the ground. But a tree can grow a taproot only under special circumstances, such as just as the right soil condition. So ito pala, ang isang puno pala, ang ganyang ugat, nagkakaroon ng ganyang ugat kapag tama daw po yung soil. Alam mo, tayong mga Kristiyano, parang ganito tayo. Magkakaroon lang tayo ng firm na foundation. Magiging rooted lang tayo kapag nasa tama tayong soil. Kapag nasa tama tayong lugar. Kapag nasa tama tayong mga people. Amen po ba? Amen po ba yun? Sabi dito, nagkakaroon lang, nangyayari lang daw ito kapag merong under special circumstances. Ibig sabihin, parang tayo, lumalalim yung ugat natin sa Panginoon, sa paglilingkod sa Panginoon, kapag may mga special, ano ba yung mga special na
pangyayari sa buhay natin. Yung hindi normal. Ano yun? Yung mga pagsubok. Sino doon may pagsubok? Amen. Amen. Sino doon na nahihirapan? Amen. Amen. So ayan pala, dyan, sa mga bagay na yan, dyan pala nag-grow yung ating mga ugat. Amen. Sa mga pagsubok, sa mga trahedya na nangyayari sa buhay natin, na nahihirapan tayo, dyan pala. Sabi ng Santiago chapter 1, di ba? Maggalak daw tayo kapag tayo dumadating sa mga pagsubok. Sapagkat alam natin na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Amen. Yung design ng Lord sa pagsubok to make us firm. Amen. Para gawin tayong matibay. Para maging founded tayo. At alam nyo, minsan tayo pag hindi natin nauunawaan yung purpose ng Panginoon sa mga pagsubok, sa mga trial, sa mga kahirapan, anong nangyayari sa atin? Nagugulantang tayo. Amen po ba? Na nalulungkot tayo. Amen. Nagkakaroon tayo ng mga negative na mga kaisipan. Kasi bakit? Hindi natin lubos na nauunawaan yung purpose ng Panginoon sa mga pagsubok, sa mga hardship, sa mga trials po. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. So, nagkaindi na tayo about sa root. May evaluate ba natin ngayon kung anong uri tayo ng ugat? Ano ka ba? Ano ka bang ugat? Surface root? Aerial root? Or top root ka? Amen. So maganda kung top root. Amen. Ang top root, sabi ko kanina, nangyayari ang top root, lumalalim ang ugat niya kapag tama daw yung soil. Amen. Alam niyo po, kapag sino pa yung soil? Walang ibang soil kundi si Jesus Christ. Amen. Kung hindi si Jesus Christ ang pundasyon ng ating pananampalataya kung bakit ka nandito. Amen. Kapag may nangyaring special circumstances sa buhay natin, baka mawala po tayo. Baka bigla tayong bumigay. Amen. Baka bigla tayong sumuko, italikuran natin yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Ano masabi ng Bible? Sa mga huling araw daw po, marami ang iiwan ng kanilang pananampalataya. Amen. Sabi yan sa Timothy. Okay? Thank you po. Kaya sa mga huling araw, amen, marami daw po yung iiwan ng kanilang mga pananampalataya. At I pray na ang Panginoon ay patuloy tayong patatagin. Patuloy tayong palakasin ng sa gayon ay sama-sama tayo na makapaglingkod sa ating Panginoon. Ephesians chapter 3 verse 16 hanggang 17. 3:16 hanggang 17. Sabi nito, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Dito po, sabi nito, ang nagsalita po rin si Paul, so ang kinakausap niya po yung mga taga-Ephesians. Sabi po dito, I pray that from His glorious, unlimited resources, He will empower you with inner strength through His Spirit. Alam niyo po, yung mga churches noon, ang pinaka-primary problem po nila, yung mga division sa loob ng simbahan. Okay? Kaya po sinabi ni Paul, gusto niya nawa mag-umahaw sa inyo yung kapangyarihan ng Diyos. He will empower you. Alam mo, ang Panginoon gusto tayong i-empower. Kasi bakit? Gusto nga ng Panginoon maging matatag tayo, maging rooted tayo, na kapag dumaan yung mga storm, kapag dumaan yung mga struggle, mga temptation sa buhay natin, ay manatili tayong matatag sa Panginoon. Amen po ba? Empower you with inner strength through His Spirit. Or daw inner strength. Katulad ng taproot, di ba? Wala tayong nakikitang ugat sa kanya eh. Sa puno na yan eh. Pero yung ugat pala nandoon sa pinakailalim. Amen. Maaring nakikita ng iba, matatag ka. Amen. Parang nakikita ng iba, rooted ka. Pero ang Diyos ang nakakaalam. Ang Panginoon ang nakakaalam. Maaring nasa church ka, masaya ka. Pero yung inner self pala natin, may hinahanap. Amen. Yung inner self pala natin, may kulang. At ang Panginoon lang ang nakakaalam po niya. Amen po ba? Amen po ba yun? Sabi dito, 17, then Christ will make His home in your hearts
as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. Amen. Sabi dito, ano daw, si Christ daw gagawa siya ng home sa ating mga puso. Pag sinabing home, dwelling place. Sabi nga, dwelling place. Alam niyo po, ang Panginoon, gusto niya maging dwelling place yung buhay natin. Yung puso natin. Kasi kapag hindi naging dwelling place ng Panginoon ng puso natin, mali yung magiging foundation natin. Amen? Hindi tayo tatatag. Hindi tayo, maaaring tumagal tayo sa simbahan. Amen? Pero ang usapin dito, yung nagmamatter dito, hindi naman yung tagal eh. Amen? Kundi yung, kung tayo ba ay nag-uugat, kung tayo po ba ay nag-grow sa pagsunod natin, sa faith natin sa Panginoon, na kahit anong mga pagsubok, mga bagyo na dumating sa buhay natin, is nananatili tayong nakatayo. Amen. Amen po ba yun? Kasi kahit abutin tayo ng dekada po dito. Amen. Kung hindi po maugat tayo yung foundation natin, kasi nandito ka, kasi sinabi ng pastor, sinabi ng leader, lalo yung inuulit ni leader. Amen. Kasi baka hindi ka i-bless ng Panginoon kapag hindi ka nagsimba. Kasi nandito yung family mo. Amen. So, kapag gano'n ang reason natin, amen, mababaw ang ating pagsunod sa ating Panginoon. Sabi dito, then Christ will make His home in your hearts as you trust in Him. Your roots will grow down into God's love and keep you strong. So yung pag-ibig pala ng Diyos, kapag ang pag-ibig ng Diyos ang naging foundation natin, doon tayo magiging strong, doon tayo magiging matatag. Amen. Kapag yung dahilan natin, yung reason natin kung bakit tayo sumusunod sa Panginoon, dahil mahal natin ang Panginoon, amen, antaw, ito tayo nagbibigay sa atin ng lakas. Amen po ba yun? Amen. Amen. Nandiyan pa po ba kayo? Ano pa ang katabi mo? Nandiyan ka pa ba? Gising ka pa ba? Kalabitin mo muna. Amen. Amen. Sabi nga nito kanina, yung pag-ibig, napakahalaga ng pag-ibig. Noon yung sabi ko kanina, yung problema ng mga churches noon, yung pag-aaway-away, yung division. Kaya ang sinabi ni Pablo, di ba, yung mag-umapaw tayo sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kasi alam niyo po, yung pag-ibig ni Jesus Christ, kapag naunawaan natin yun kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Amen. Walang kumbaga, pag naunawaan natin yun, walang bawal. Kasi bakit? Alam mo na ay yung love ng Panginoon, yung magko-convict sa atin eh. Amen. Yung pag-ibig ng Diyos, yung magbabago sa atin eh. Yung pag-ibig ng Diyos ang magiging dahilan kung bakit ka nandito, kung bakit ka magpapatuloy sa Panginoon. Dahil naunawaan mo kung paano niya sinacrifice yung buhay niya sa atin. Kasi naunawaan natin kung paano siya nahihirapan dyan sa cross. Amen. Kaya magiging reason natin yung para tayo magpatuloy tayo sa Panginoon. Para tayo mag-keep forward tayo sa ating Diyos. Amen po ba yun? Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Proverbs chapter 12 verse 3. Proverbs 12. Sabi ito, a man shall not be established by wickedness, but the root of the righteous shall not be moved. Amen. Sabi ito, a man shall not be established by wickedness, but the root of the righteous shall not be moved. So minsan, bumababaw yung ugat natin. Amen. Minsan tayo din eh. Alam niyo po, kapag nagpapatuloy tayo sa dati nating buhay, bumababaw yung roots natin. Yung faith natin sa Panginoon. Kaya diba, nanghihina tayo. Amen. Amen po ba? Wawalan tayo ng sigla sa paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Kasi bakit? Amen. Yung gusto ng Panginoon na buhay na makita sa atin, hindi natin nilalakaran. Amen po ba yon? Hindi natin sinusunod. Amen? But the root of the righteous shall not be moved. Amen. Amen po ba? Kapag pala talaga nabuhay tayo ng naayon sa kalooban ng Diyos, amen, yung root natin shall not be moved. Kahit anong storm, kahit anong bagyo na dumating sa buhay natin, hindi daw tayo matitilang, hindi daw tayo mawawala. Yung parang tinapik ni Kuya Ila Sunday,
Hindi tayo katulad ng yung puno ng ng saging na konting bagyo lang, itulak mo lang, tutumba na. Amen po ba? Colossians chapter 2 verse 6 hanggang 8. Colossians chapter 2 verse 6 hanggang 8. Sabi, and now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him and let your leaves be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught and you will overflow with thankfulness. Sino yung tumanggap sa Panginoon? Taas po kamay, taas po kamay. Lahat tayo, tumanggap tayo sa ating Diyos as Lord. Amen. Yung tinanggap ba natin ng Panginoon, ginawa natin siyang Diyos, pang master ng buhay natin. Amen. Sabi ito, and you must continue to follow it. Kung tinanggap natin ng Panginoon, ang sabi ng Diyos, sumunod daw tayo sa Kanya. Mamaya maunawaan po natin yan. Let your roots grow down into Him. Amen. Saan daw? Sa Kanya. Hindi sa katabi mo. Hindi kay brother. Hindi kay sister. Amen. Hindi sa blessing. Kaya dito daw, let your roots grow down into Him and let your leaves be built on Him. Amen. Lives. Lives pala. Lives. Amen. Lives. Then your faith, ang sabi daw dito, then your faith will grow strong in the truth. Kapag ganun daw ang nangyari, yung faith daw natin matitibay, tatatag daw po. Amen. Pero kapag iba, yung foundation ng faith natin, amen, siguro hindi, mahihirapan lumago yung ating pananampalataya sa Panginoon. Baka mahihirapan tayo na manatili. Amen po ba na magpatuloy kapag may mga na-encounter tayong mga pagsubok. Ephesians chapter 2 verse 20. Together we are His house, built on the foundation of the apostles and the prophets, and the cornerstone is Christ Jesus Himself. Amen. Sino daw yung cornerstone? Ano ba yung cornerstone? Ito po yung ayan yung cornerstone. Ayan. Yan. So ano po, ang Panginoon yung cornerstone ng buhay natin. Si Jesus yung firm foundation natin. Siya yung dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy, yung pag-ibig po niya. Siya ang reason. Walang ibang reason. Kundi dahil sa pag-ibig ni Kristo, kaya tayo naririto. Amen. Ano ba yung dahilan natin kung bakit tayo nandito? Amen. Ano ba yung reason natin kung bakit tayo nandito? Every time nagigising kayo araw ng Sunday, ano ba yung dahilan natin? Para ba mag-comply? Amen. Sa mga requirements, hindi po. Una dahil minahal tayo ni Lord. Amen. Amen po ba yun? 1 Corinthians chapter 3 verse 11 hanggang 15. Sabi nito, for no one can lay any foundation other than the one we already have, which is Jesus Christ. So, sino yung foundation na nandyan na? Si Jesus Christ. Sabi ng 12. Anyone who builds on that foundation may use a variety of materials. Gold, silver, jewels, wood, hay, or straw. But on the judgment day, fire will reveal what kind of work each builder has done. The fire will show if a person's work has any value. Palakpakan ng Panginoon doon. Naunawaan po ba natin yung verse na yun? Ano po, sabi, the fire, yung fire daw, ito yung magre-reveal kung ano yung foundation na meron tayo. Amen. Kung ano yung dahilan natin, yung fire. Ano yung fire? Amen. Kung nandito ka dahil ang ganda ng tugtog, ang ganda ng programa, ang simbahan. Amen. Amen po ba? Malamig sa church. Amen. Ang daming tao, nakakaboost ng natin, sarili natin. Masaya sa church. Amen. Paano kung hindi mo na ma-feel yung saya, yung joy? Amen. What if hindi pa umating ka ng cell group, di mo na ma-feel yung joy? Amen. Amen po ba? Sabi dito,
But on the judgment day, fire will reveal. Yung apoy daw, yung magre-reveal what kind of work each builder has done. Amen. Parang kapag halimbawa, malalaman natin na matatag ang isang building kapag nagkaroon ng earthquake pero nanatili pa rin siya matatag. Doon natin malalaman na matatag yung isang building. Ganon din. Malalaman natin na tayo matatag na kapag nakatayo pa rin tayo sa kabila ng mga fire na dumarating sa buhay natin, yung mga testing, yung mga pagsubok sa financial, amen, pagsubok sa health, amen, sa kaguluhan sa family, amen. Amen po ba 'yon? Diyan mag-i-reveal ng Panginoon kung anong foundation, kung saan tayo, kung nasaan ba yung ugat natin na nakalagay. Amen po ba? Amen po, pag nag-away kayo sa cell group, ayan na. Amen. Diyan na makikikita eh. Dati tinanong kami na ni Kuya A, yung nag-cell group kami. Paano pag nag-away kayo ni ganito? Diba? Baka hindi ka na magpumunta ng cell group. Amen. Kasi magkakailangan kayo. Doon makikikita. Amen. Paano pag may kaaway ka na sa loob ng simbahan? Amen. Paano pag sinabi ni Pastor, huwag ka na magsimba dito? Amen. Paano pag sinabi ni Pastor yun? Siguro, sa ano kayang reaction natin, ano kayang response natin? Amen. Kung anong dahilan. Amen. Kasi minsan, kailangan natin maging kabayo tayo. Ano yung kabayo na, meron silang dito takip dito eh. Kaya sila kaya sila dire-diretso lang eh. Minsan dapat may ganoon din tayo, meron tayong kahit dito. Para ang Panginoon lang nakikita natin eh. Si Jesus Christ lang yung nakikita natin eh. Hindi si brother, hindi si sister, yung pagkukulang niya, pagkakamali niya. Amen. Dapat si Jesus Christ lang. Kaya nga sabi, fix your eyes upon Jesus. The author and the finisher of our faith. Amen po ba? Kasi minsan, kung kanina nakatingin yung mga mata natin, kaya madalas madalasod tayo. Amen po ba yun? Amen. Sa 14, if the work survives, the builder will receive a reward. But if the work is burned up, the builder will suffer great loss. The builder will be saved, but like someone barely escaping through a wall of flames. So kapag nangyari yun, magkakatanggap daw po tayo ng reward. Sabihin nga po natin na reward. Amen. Pero kapag hindi, magkakaroon daw tayo ng great loss. Sayang. Sayang yung pagpunta natin, sayang yung pag-invest natin ng ilang taon. Amen. Kung yung foundation pala natin ay iba. Yung ugat pala natin nasa iba. Wala sa Panginoong Jesus. Wala sa pag-ibig ni Jesus Christ. Amen. Kung foundation, nagtitinginan tayo sa isa't isa. Naku po, siguro walang matitira sa atin. Kung magtitinginan po tayo sa isa't isa, wala po matitira sa atin. Ayun po ang totoo. Amen. Pero kung titignan natin ang Panginoon, kasi bakit? Siya yung perfect God. Amen. Amen po ba? Amen po ba yun? Siya yung reason kung bakit ka nandito. Amen po ba? Kasi sabi mo sa akin, siya yung reason. Si Jesus Christ ang reason kung bakit ka nandito. Hindi ang anuman. Amen. Amen po ba yun? So, paano ba natin ma-assess? Paano natin malalaman kung tayo ba ay rooted in Christ? Paano natin yung malalaman? Number one, paano natin malalaman na tayo rooted kay Christ? Number one, if we still stand strong during storms. Kapag tayo nananatili tayong nakatayo sa gitna ng mga pagsubok, diyan natin malalaman na rooted tayo sa Panginoon. Pero alam niyo po, ang puno, kahit na-rooted siya, kapag dumaan yung storm sa buhay niya, nadadamage po siya. Tama po ba yun? Naniniwala po ba kayo doon? Na nadadamage ang isang puno. Natatanggalan ng mga part ng mga sanga. Amen? At alam niyo, ganoon din tayo. Maaari kapag dumarating tayo sa mga pagsubok, nadadamage tayo. Nasasaktan tayo. Amen? Nasusugatan tayo. Pero alam mo yung maganda dito, once na na-damage tayo, kapag tama yung ugat natin, tama yung pundasyon natin,
Amen. Ano yung primary function ng roots? Na kukuha natin ng nutrients na nanggagaling doon sa soil. Ganun din, kapag tama yung foundation natin, ang Diyos ang nagsusupply ng strength natin, ng hope natin para magpatuloy tayo, para manatili tayo sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Amen po ba? Wala pa natin ng Panginoon. Nandiyan pa po ba kayo? Isipa po ba kayo? I-shake mo nga po muna yung katabi mo. I-shake mo. Kapatid, gising. Ayan. Amen. So kapag tama yung sa'yo, mabilis nating na-overcome yung mga pagsubok natin. Amen. Amen po ba? Doon natin malalaman. Pero kapag dumarating yung mga storm, ano ba yung response natin? Amen. Ano yung response natin kapag dumarating yung mga storm sa buhay natin? Alam niyo po, meron time sa Bible sa 1 Samuel chapter 7 verse 11. Sabi dito, when Saul and the Israelites heard this, they were terrified and deeply shaken. At yung time na kalaban nila si Goliath dito. Yung naririnig nila na tinatakot sila ni Goliath, ang nangyari sa mga Israelita, when Saul and the Israelites heard this, they were terrified. Natakot sila. Amen. Kasi giant yun eh. Amen. Mas malaki sa kanila yun eh. Ilang height ba si Goliath? 9 po ba? Amen. 9 footer. Grabe, napaka-tangkad po nun. Amen. And deeply shaken. Na-shake ngayon sila. Amen. Amen po ba yun? Na-shake ngayon yung pananampalataya. Takot na takot sila ngayon. Amen. At minsan, ganun din po tayo. Kapag dumarating yung mga giant ng buhay natin, natatakot tayo. Sino natatakot? Honestly. Taas kamay. Ako lang po ba? Pag may nakakatay mga storm sa buhay natin, yung mga response natin, negative. Imbis na yung response natin, papatutagin ni Lord yung pananampalataya ko. Kasama ko si Lord. Bibigyan ako ng victory ng Panginoon. Dapat ay ganyan yung mga response natin. Pero, every time na dumarating yun, ano yung response po natin? Kasi alam niyo po yung storms, hindi natin siya mapipigilan. Inevitable po yun. Hindi na siya, darating talaga siya sa buhay natin. Amen? Sa isang taon, parang sa Pilipinas, sa isang taon, maraming bagyo na dumarating sa atin. Tama po ba? Ganoon din sa buhay natin. Sa bawat taon, sa bawat araw, maraming bagyo na dumadaan sa buhay natin. Pero yung maganda dito, yung nananatili pa rin tayo matatag, nasusugatan tayo, nahihirapan tayo, napapagod tayo, napipressure tayo. Pero pag tama yung foundation natin, ang Diyos ang magsusupply ng strength sa atin. Amen. Ang Diyos ang magsusupply ng mga pangangailangan natin. Amen. Ng peace natin kapag tayo dumarating tayo ng mga pagsubok. Amen. Amen po ba? Psalm 62 verse 2. He alone is my rock and my salvation. My fortress where I will never be shaken. Palapakan naman natin yung salita ng Panginoon. Grabe, napakaganda ng salita na ito. Sabi dito, He alone is my rock and my salvation. Ang Diyos ang rock natin. Ang Diyos ang salvation natin. Amen? My fortress where I will never be shaken. Wow, palapakan natin ng Panginoon ng pinakamalakas. Napalakpak, grabe. Si David, po si David, maraming pagsubok na dumaan po sa kanya. Pero sabi niya dito, He alone is my rock and my salvation. Amen. I will not be shaken. Yung strong fortress niya, si Lord. Amen. Sino ba yung strong fortress natin? Kapag may mga pagsubok pa tayo, sino ba yung sinasandalan natin? Kanino ba tayo nakasandal? Sa Bombay ba? Amen. Sa ibang mga tao ba? Amen? Saan ba? Kapag dumarating yung mga hardship sa buhay natin, saan ba tayo nakasandal? Psalms 16 verse 8 hanggang 9. I know, 16, 8 and 9, I know the Lord is with me. I will not be shaken, for He is right beside me. No wonder my heart is glad, and I rejoice. My body rests in safety. Grabe. Ano si King David? Nakakaramdam siya ng siguro yung time na pinapatay siya, marami siyang struggle. Pinapatay siya ni King Saul. Diba,
Kung babasahin mo yun, nakakaramdam din siya ng takot eh. Pero sabi dito, I will not be shaken. I know the Lord is always with me. Alam mo, kailangan lang malaman natin na kasama natin palagi ang Diyos. Alam niyo po, walang oras, walang panahon na iniwan po tayo ng Panginoon. Katulad ng pagsama niya kay Moises, sabi po sa Joshua chapter 1 verse 5, ano katulad ng pagsama niya kay Moises, sasamahan ko kayo. I will never leave you nor forsake you. Paano ba yan sinamahan si Moises? Amen. Sa mga pagsubok natin, paano ba pag nakita ng Diyos kay Moises yung kapangyarihan niya? As I with Moises, I will be with you. I will never leave you nor forsake you. Hindi na tayo papabayaan ng Diyos. Kasama daw natin ang Panginoon. No wonder my heart is glad. Natutuwa pa ngayon si David. Amen? And I rejoice, my body rests in safety. Alam mo kapag nasa Panginoon tayo, safe ka. Say mo sa katabi mo, kapag nasa Panginoon ka, safe ka. Amen? Amen po ba? Siya yung safe, safety natin. Nasa Panginoon yung safety natin. Amen po ba yun? Amen. So paano natin malalaman na tayo, rooted tayo in Christ? Amen. Paano natin malalaman po yun? Kapag nag-stand strong pa rin tayo during ng storm ng buhay natin. Number 2, if we make Christ as Lord of our life. Kapag ginawa natin si Christ na Panginoon ng buhay natin. Colossians chapter 2 verse 6. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord. Amen. And you must continue to follow Him. Kapag establish tayo, may sapat tayong pagkaunawa kung sino ba ang Diyos sa buhay natin. Naunawaan po ba natin yun? Kapag na-establish tayo, meron tayong sapat na pagkaunawa kung sino ba ang Panginoon sa buhay natin. Amen. Ano po, kapag ang Panginoon na yung Diyos ng buhay natin, kapag siya na yung nasusunod, yung buhay natin, ibig sabihin, nagiging well-rooted tayo sa faith natin sa Panginoon. Pero kapag tayo pa rin yung nasusunod, tayo pa rin yung Panginoon ng buhay natin. Amen. Ibig sabihin, hindi pa ganun na lumalalim. Kasi ang taong well-rooted sa Panginoon, nagsasubmit siya sa kalooban ng Diyos. Nagsasubmit siya sa Panginoon. Amen. Kaya niyang nagkakaroon siya ng total surrender sa Lord. Amen. Amen po ba yun? Total reliance. At hinahayaan niya ang Panginoon na mag-take control ng buhay niya. Amen. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, ang kalooban ko hindi yung ang kalooban ko yung masunod ang aking Ama. Amen. Even si Jesus Christ, Diyos siya. 100% tao at 100% din na Diyos. Pero nagpapasubmit siya sa kanyang Ama. Amen. Pero sino ba tayo para hindi tayo magpasubmit sa Panginoon? Even si Jesus Christ nga Diyos siya. Diyos ba tayo? Amen. Amen po ba yun? Para hindi natin ipakontrol ang buhay natin sa Panginoon. Madalas tayo yung nasusunod ng buhay natin sa mga decision natin. Amen. Madalas tayo pa rin sa mga decision making natin. Tayo pa rin ang nasusunod sa buhay natin. Amen. Amen po ba yun? John chapter 6 verse 38 hanggang 39. Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban. Ang nasasalita po dito si Jesus Christ. Ay po dito, ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya nagsugo sa akin. Amen. At ito ang kanyang kalooban. Ang huwag kong hayaang mapahama ang kahit sino man sa mga ibinigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko siyang muli sa huling araw. Ito po, si Jesus Christ, nagpapagod po siya, hindi po yung kalooban po na yung nasunod, kundi yung kalooban ng Ama na nasa langit. Amen. At madalas nag-prepare tayo dito. Amen. Alam niyo po, itong mensahe na to, una po akong tinuruan ng Panginoon dito sa mensahe na to. Amen. At lahat tayo tinuturuan tayo ng Diyos sa mensahe na to, na hayaan natin ang Panginoon na maging Lord ng buhay natin. Amen. Hayaan natin siya yung masunod sa buhay natin. May mga plano ka, may mga gusto kang gawin, hayaan mo ang Panginoon na maghari siya sa buhay po natin. Amen. Naunawa ko ba? Number 3 last.
kapag yung Word of God is final authority na ng buhay natin. Paano naman nasabi na well-rooted tayo kapag ang Word of God na ang final authority ng buhay natin? Kapag meron ka ng hungerness sa Word of God, kapag masaya kang nakikinig ng salita ng Diyos, amen. Kapag bukas yung puso mo sa pakikinig ng salita ng Diyos, amen. So, ang final authority ng buhay natin, wala pong iba kundi ang Word of God. 2 Timothy chapter 3, verse 16 hanggang 17. All Scripture is inspired by God and is useful to teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Amen. So, ang Word of God ang tuturo sa atin sa tamang daan, tamang pamumuhay. Ang Word of God ang napaparealize sa atin, ang nag-convict sa atin na anak, mali yan. Ginagawa na anak, hindi tama yan. Ang salita po rin ng Panginoon. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Kapag nagkakamali tayo, kinukulit tayo ng Word of God. Amen po ba? At sabi ng Panginoon, mahal niya. Kapag tayo nasasaktan tayo sa mga mensahe, ibig sabihin, mahal ka ng Panginoon. Amen. Kapag ikaw may kurot sa puso mo ang salita ng Diyos, ibig sabihin, buhay po yung puso natin. Pero kapag yung salita ng Panginoon, wala nang kurot sa puso natin, parang hindi ka na tinatamaan, parang hindi mo kinikim yung Word of God. Ay, sa akin yan, ako yan talaga, Panginoon. Kasi gano'n ang pag nakikinig ako ng Word of God, pag inaano ko talaga, Lord, salamat, kasi kinutuwid mo, kinukorek mo. Baga, kailangan lang natin na magkaroon tayo ng bukas na puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Panginoon, ay talaga yung pinaka-authority ng buhay natin. Hindi tayo yung authority ng buhay natin. Amen. Hindi yung mga plano natin yung authority ng buhay natin, kundi ang salita ng Diyos. Yung authority ng buhay po natin. Sa 17, God uses it to prepare and equip His people to do very good work. Amen. So, ginagamit ng Diyos ang salita niya para i-equip tayo, para daw sa isang gawain. Amen po ba yun? John chapter 6, last verse. John chapter 6, verse 64 hanggang 68. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya. At kung sino ang nagkakatulo sa Kanya. Sabi 65, idinugtong pa niya. Iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Sabi ng 66, mula nooy marami sa Kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa Kanya. 67, tinanong ni Jesus ang 12, kayo naman, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang aming mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ano po yung kinakausap po ng Jesus Christ, yung mga tao? Kasi, ang dahil po sa devotion natin, natin yan Ang dahil po sumusunod sa Kanya. Thousands of people ang sumusunod sa Panginoon. Maraming, kasi nakakita sila ng mga himala. Marami silang nakikita ng himala galing kay Jesus Christ. Na-amaze sila. Amen. Pinakain ni Lord yung 4,000, mga kalalakihan lang yun. Bukod pa yung mga kababaihan, mga bata. Amen. Yung isda, sa bibig, yung fairness doon sa bibig ng isda. Amen. At marami pang mga himala. Yung sinabi ng Panginoon to sa mga people na alam ko kung sino yung sa akin. Alam ko yung sino yung sa Ama. Ang nangyari, yung narinig nila yon, sabi ng 66, mula noon, marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Yung habang binabasa ko sa devotion natin, napag-isip-isip ko, bakit yan sila tumalikod? Sa dami-dami ng himala na nakita nila sa Panginoon. Sa dami-dami miracles, mga wonders na hindi pangkaraniwan. Tumalikod sila sa Panginoon. Kasi bakit? Hindi naging final authority ang salita ng Diyos sa kanilang buhay. They follow Christ, they follow Jesus Christ, pero iba yung gusto nilang makuha. Amen. Hindi nila nakukuha yung gustong iparating ng Diyos ni Jesus Christ sa kanila. Amen po ba? Amen. Alam niyo po, gusto ng Panginoon, tayo, nanatili tayo, maging rooted tayo sa Kanya. Sa Kanya lang. Amen po ba? 67, sabi to, kaya sabi naman ni Pedro, Panginoon,
saan pa po ba kayo pupunta? Tinanong ni Jesus Christ yung 12 disciples, kayo din ba? Iwan niyo rin ba ako? Panginoon, kaya saan naman po kayo pupunta? Alam niyo po, kung di tayo mananatili, tayo magiging manatag, saan tayo pupulutin? Baka sa kampungan po tayo pupulutin. Magiging mahirap lang yung buhay natin. Kapag hindi tayo nagpatuloy, kapag hindi natin pinalakas yung spiritual life natin sa Panginoon, kapag hindi tayo nagpatuloy sa pagsunod natin sa Panginoon, amen po ba? Alam mo, ang gusto ng Panginoon, maging unshakable po tayo. Maging immovable po tayo. Amen. Maging rooted tayo kay Christ. Isa lang naman kung bakit gusto ng Panginoon na ma-establish tayo. Kasi gusto niyang gumawa ng maraming leaders. Kasi kung walang magiging matatag sa atin, sino yung mag-i-stand sa generation natin? Sino yung tatayong pastor? Isa lang naman yung reason kung bakit gusto ng Panginoon na tayo lahat ma-establish tayo, maging rooted tayo sa Panginoon. Kasi gusto niya na tayo, maging leader tayo. Tayo magawa din natin. Kasi pansinin mo, kung walang matatag sa atin, amen, baka lahat tayo wala na. Kapag walang nagpapatuloy sa atin, baka wala tayo. Ginawa natin lahat ng gusto natin. Baka nagkanya-kanya na tayo ng lakad. Baka nagkanya-kanya na tayo ng gusto na gawin. Amen po ba? Last na verse na po na to. Balikan ko lang po yung natin, Colossians chapter 2, verse 6 hanggang 7. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Let your roots grow down into Him, and let your lives be built on Him. Then your faith will grow strong in the truth you were taught, and you will overflow with thankfulness. Palapalan ng Panginoon ko. Nanonood po nyo po ba tayo ngayon? Paano ba tayo tumayo lahat? Bumikit po tayo, manalangin tayo sa Panginoon. Isipin natin ng Diyos, bumikit tayo lahat. Ngayon, kung may nagkaroon ka ng realization, may dating kausapin ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, during storm, during hardship ng buhay natin, maging strong pa rin tayo, nakatayo pa rin tayo. Although nahihirapan tayo, nadadamage tayo. Maaaring ngayon, dumadating ka ng pagsubok ngayon, at nasusugatin ka, at nahihirapan ka. Sabi mo nga sa Panginoon, Lord, ako po yun, nahihirapan ko ako, Panginoon. Kausapin natin ng Panginoon na may puso. Lord, tulungan mo akong maging matatag. Tulungan mo akong ma-establish, Panginoon, yung faith ko. Lord, ikaw yung reason kung bakit ako nandito.
worship you, Panginoon. We honor you, Panginoon. Hallelujah, God. Hallelujah, hallelujah. God, thank you, Panginoon, sa iyong mga salita. Lord, gusto po namin na maging rooted kami sa iyo. Lord, kung ngayon, na-evaluate po namin kung kami ba ay rooted na or hindi pa. Tulungan mo kami maging rooted, Panginoon. At yung buhay namin ay ikaw ang maging pundasyon, Panginoon, ng buhay namin. Lord, kung kami lang sa sarili po namin, Panginoon, alam niyo po, mahina po kami. Masabi po, Panginoon, your grace is sufficient for us. For your power is made perfect in weakness, Panginoon. Kaya Lord, ibaboast namin, maglayabang namin yung kahinaan po namin para mas lalong mahayag yung kapangyarihan mo sa buhay po namin. Panginoon, ayaw po namin mawala. Saan po kami pupunta kung kami po mawawala, kung hindi po kayo mananatili, kung pipiliin po namin lumayo? Saan po kami, ano po gagawin po namin? Ikaw, Panginoon, yung source ng lahat ng bagay. Nasa iyo, Panginoon, yung mga pangailangan po namin. Kaya God, tulungan mo kami na kahit anong mangyari, kung ano yung hingin sa amin, yung cause nito, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mag-start here, God, sa mga trials na dadaanan po namin. At I pray, Panginoon, na ikaw po ang patuloy na kumilos sa buhay namin. Hayaan mo, Panginoon, na yung faith namin ay patuloy na lumago. Panginoon, yung pag-ibig namin sa iyo, God, in the name of Jesus. Panginoon, hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy kami na makapaglingkod, makapag-serve sa iyo. Panginoon, kahit na hindi kami, kahit na maraming times, Lord, na nafe-fail ka namin, nasasaktan ka po namin, pero nais po namin, Panginoon, na magpatuloy sa kalooban mo, Father God. Lord, i-bless mo ang bawat isa. I-bless mo, Panginoon, ang bawat nakinig ng iyong mga salita. Kaya mo itong salita na to, Panginoon, magkaroon ng kapangyarihan sa aming mga buhay, Panginoon. At Lord, ang salita mo ang maging final authority ng buhay po namin. Maghari ka sa buhay po namin. Ikaw na ang maging Panginoon, Lord. Take control ng buhay namin. Take control ng puso namin, ng isipan po namin, lahat ng plano namin. Ikaw po ang mag-control, Panginoon. Lord, we are limitless, Panginoon. We are limited lang, Panginoon. Yung mga kakayanan po namin, limitado lang, pero you are limitless, God, na kumikilos sa buhay po namin. Lord, you are miracle working God, Panginoon. Lord, ikaw ang gumagawa ng mga himala sa buhay po namin. Salamat, Panginoon, at sa iyo lahat ng papuri, sa iyo lahat ng parangal, sa iyo lahat ng glory, Panginoon, kaluwalhatian, Panginoon, sa pangalan. Thank you, Lord. To you be all the glory. In Jesus Christ's name we pray.